Hello everyone! Once again, welcome back to Manila Hype Life, no? Ngayon, ang video natin, bago natin tong content to, bago natin style or concept ng video natin, this is about road and safety, no? Kung anong mga meron sa road, ngayon, anong mga safety tips, or kung anong dapat natin gawin pag nasa kalsada tayo, na pwede natin i-share, we're gonna share it, no? So next time, magkakaroon din tayo ng mga topics tulad ng paano mag-build, paano mag-setup ng mga sasakyan natin nang hindi tayo mapapahamak, no? Meron tayo, so we're gonna create a new segment for this, no? So guys, abangan ninyo, follow our channel, so at least makita ninyo kung meron kayo dito. So I hope this video could help everyone, no? Could give yung mga hindi pa nakakaalam. Alam ko marami nang nakakaalam nito, pero yung mga hindi pa nakakaalam, I hope makatulong sa inyo to. So guys, ngayon ang topic natin is about toll gates. Sorry, toll gates, not toilet or toll gates, okay? So about sa toll gates, di ba? Marami kasing nakita ko na marami nagko-complain. Bakit nabawasan ng doble yung mga load nila? 'Di ba? Ano bang dapat natin gawin? Ano bang dapat natin gawin awareness, no? Bago tayo pumunta sa expressway o sa toll gates o sa skyways. South man yan o NLEX. Isang unang natin gawin is dapat natin malaman na kung may laman ba yung load natin. Kasi nakita niyo before, i-implement dapat nila yung kapag wala kang load, malaki penalty mo. 'Di ba? Kasi nga naman isa rin yan sa problema, hassle. 'Di ba? Hassle. Lalo na tinatanggal na ng government natin yung ano tawag nito? Yung cash payment dito sa mga toll gates para mabilis nga naman yung takbo or yung flow ng traffic. Sobrang kailangan natin yun. Isang malaking part para sa pagbabago is yung tayong lahat. Tayong mga car enthusiasts at tayong mga car owners, no? Napakamalaking pagbabago na magagawa natin para suportahan at walang maging problema sa flow ng traffic when it comes to South Luzon Expressway, no? At mabilis siya. Is first, yun nga. Yun. So, lagyan natin, huwag natin kakalimutan kung may load ba o hindi. O wala yung mga RFIDs natin, no? Isa yan sa maganda. Tapos i-make sure nyo, i-check nyo yung balance ninyo kapag niload nyo, screenshot ninyo para kung minsan nagkaroon ng error sa pagka-load ninyo or sa load ninyo dun sa kotse is meron kayong ebidensya na yun kayo. Kasi I have experience a lot, no? Nagkaroon ako ng experience sa expressway na nag-load ako tapos wala pa yung load. Anyway, sa NLEX, kailangan nyo ng mga oras, 3 hours or 2 hours, mga ganun, bago mag-reflect, no? Pero I think sometimes 30 minutes, hindi lang magre-reflect dun sa mismong RFID mo, pero pag binigay mo yung card, nandun na. So, tsambahan, depende kung gaano kabilis yung pag-transfer nila. Pero sa mas mabilis si South Luzon Expressway, no? Napakabilis nung kay South Luzon. Minsan 15 minutes lang nandun na naka-register na. So kay NLEX talaga minsan matagal. So NLEX and CALAX is the same. Alright, so kung gusto niyo dumadaan kay sa CALAX, same yon kay NLEX, okay? So same RFID gagamitin nyo kay CALAX at kay NLEX. Kasi baka dumaan kayo sa South, tapos may CALAX doon eh. So baka niloadan nyo lang yung RFID nyo sa South, yung auto sweep. Tapos pagdating nyo ng CALAX, problema. Dahil hindi kayo naloadan. Hindi nyo alam na hindi pala iisa si auto sweep at si CALAX. Si CALAX is NLEX. Alright? Yun. So yan, isa yan sa mga iwas hassle na dapat natin tandaan, no? Yung load. Second, wag na wag tayong magte-tailgate. Wag na wag kayong magte-tailgate, please lang. Napaka-hassle din yan sa lahat. Hindi lang sa'yo, but sa lahat ng mga nakapila sa inyo sa likod. Kasi minsan, pag tinailgate natin, so makikita nyo ito. I'll show a picture. Yan yung picture. Kita ninyo. Nakita nyo lahat ng sign na nandyan. Nandyan naman lahat eh. Di ba? So, basahin nyo lang mabuti. Huwag nyo kalimutan. Huwag nyo baliwalayin yung mga signs na nakalagay dyan. Malaking tulong to sa inyo para rin hindi kayo maaberya sa traffic. So, nakita ninyo, may nakalagay kung saan kayo hihinto. No tailgating, tapos may nakalagay kung saan kayo hinto. Hinto kayo dyan. Kasi no matter what, kahit dikitan ninyo yon, hindi naman kayo mauna eh. Walang change, walang difference. I mean, hindi kayo makakarating sa paroroonan nyo kagad by doing that. So, pigilan, hinto muna kayo dito sa area kung saan kayo talaga huminto. Kasi pag tumailgate kayo, may chances na madoble ang bayad ba sisingilin sa inyo. Tapos marami nagugulat, bakit na doble yung chinarge sa akin? Kasi hindi nyo alam, kapag ikaw may nasa harapan mo, tumailgate ka, sensor minsan sa'yo nakukuha.
yung sensor kayo yung makukuhaan. Kapag kayo nakuhaan, bumukas yun, nauna na yung umalis, magugulat ka pag biglang sasara yung barrier. Bakit wala na yung nabawasan ka? Di ba? Bakit ka nabawasan? Tapos nakasara na yung barrier. Kasi, yun nga, dahil naka-tailgate tayo. Ang nakinabang yung nasa harapan. Na-experience ko yan. Ako yung nasa harapan, ayaw mabasa ng sensor yung RFID ko. Nagulat ako bumukas. Pero nung umabante na ako, nagtaka ako, bakit yung load ko iba? Bakit yung load ko iba? Ba't iba? Bakit parang ang laki naman yata ng laman ng RFID ko? Kasi sakto lang ako madalas eh. Kasi mabilis naman na ngayon mag-reload sa GCash, via GCash. So, bakit ganoon? Ba't iba? So, yung pala, doon ko na nalaman, malayo na ako, dahil may naka-tailgate sa likod ko. So, dahil may naka-tailgate sa likod ko, nakuha sa kanya. I really don't know what happened to that person. Pero I'm sure, pagdating kasi, pag alis ko, nakita ko sa rear view kasi, madalas ako tumitingin pag bago tayo lumiko sa right, sa left, di ba? We are aware na to look at our side mirrors and our rear view. Pagtingin ko sa rear view, sumara yung barrier. So for sure, nabawasan siya, tapos pag kinuha ulit yung card niya, another deduction. Diba? Baka another deduction. So, iwasan na lang din natin to. I'm really not sure on how kung paano nila nire-regulate o paano nila ginagawa yung bagay na to. Pero, diba? Para iwas abala na lang din. Iwas doble, ano. And then, make sure that when you load, kasi isa rin na experience ko, nag-load ako ng 200. Sa entry point, lumabas ako na-deduct na ng 150, ng 55, no? So, ang hirap din kasi minsan eh. So, minsan, bantayan nyo lang kung ano yung load ninyo. Kung alam ninyong wala naman kayong ginagastos na na-deduct kayo, you can file a complaint. Tapos, humingi kayo ng statement ng account ninyo. I think bibigyan kayo nila. Pero pupuntahan nyo sila sa kung saan yung, nila, yung mismong customer service, no? Pero, yun, ito yung mga iiwasan ninyo. Basta minsan, iwasan nyo rin yung sa tailgate. Yan ang number 1. Iwasan ninyo, guys. Please. Wag kayo tailgate. Wag na tayo magmadali na tutok. Wag na nating kasanayan yung dating ugali na lagi tayo nakatutok. Pati sa tollgate, lagi tayo nakatutok. Kasi napakalaking hassle niyan. Hindi lang sa lahat ng tao na sa paligid nyo. Lalo na sa'yo. Lalo na kung sakto lang yung niload mo. Kung ano ang load mo 153 na lang. Pero yung NLEX na babayaran mo is 140. Diba? So, 15 pesos kung nakain pa nung nasa harapan yon yung load mo, 15 ka na lang. Paano ka lalabas doon? May violation ka pa. Di ba? Magkaka-violation ka pa. So, iwasan natin, guys. Let's be more vigilant. No? At the same time, maging maingat tayo when it comes to things like this. This is maybe minor, minsan binabaliwala natin. Ito yung mga bagay na binabaliwala natin. That's why we made this video. Kasi lagi tayong nakakita ng nagdidiskusyon regarding this or laging sinisisi nila yung mga regulatory, yung mga NLEX, SLEX, alam ko marami pa rin silang pagkukulang, like yung mga sensor na hindi nababasa o minsan madalas na nagkumakain yung load. Yan, i-appealan ninyo. Kung nakakita kayo ng mga ganyan, i-appealan ninyo. Guys, wala ako Anyway, I'm not part of di ako part ng NLEX, di ako part ng SLEX. I'm just sharing this to the community. I hope na mabawasan na yung discussion regarding this and I hope makatulong din to sa mga drivers natin dyan, no? So, mga car enthusiasts natin dyan. Iwasan natin yung walang load, iwasan natin yung tailgating. Yan, dalawa lang naman pinaka-ano. At the same time, huwag din kayong ugaling no? Iwasan na natin yung ugaling nakapila ka na. Kung alam niyo nandun na kayo at malapit na kayo, huwag na kayo kumat sa kabila. Huwag na kayo makipagsiksikan kasi isa rin yan sa nangyayari. Napapansin ko ang dami nag-aaway sa expressway. Kasi pareho sila nakapila, 3 kotse lang naman yung pagitan dahil medyo matagal to gagawin, ipapasok niya sa kabila dahil medyo maluwag yung sa kabila. Iwasan na rin natin yan para hindi na tayo mag-create pa ng dagdag away, no? Mga away na nangyayari or mga road rage sa kalsada, no? So guys, once again, I really hope that you guys may napulot kayo, no? I hope you guys learn from this video. Isa lang yan sa quick tips natin ngayon dito sa video na to. Iwasan natin, no? Huwag na tayo magpakakamote, 'di ba? Kamote driver. Hindi lang ang kamote, wag natin yan na kamote is motorcycle lang. Marami rin kamote sa kotse, sa 4 wheels. 'Di ba? Iwasan natin yung attitude ng kamote driver. Kasi
lagi natin tatandaan, marami pa tayong naabala iba. Hindi natin alam kung may emergency ba yung mga nasa gilid natin na maabala o kahit na hindi sila yung mismo, pero yung mga pang-apat sa likod, isipin na natin yun. Isipin na natin 5 cars, 10 cars away kung ano, baka kung sino ba maabala natin dyan, baka nagmamadali rin. Minsan kasi ang haba ng pila, nakapila sila, tapos sisingit ka rin, di ba? I mean, let's be more respectful when it comes to our travels, no? To our driving and to our paano natin gamitin yung kalsada. So once again, guys, thank you. I hope you really I hope you guys enjoyed this video and learned from this video. Once again, thank you for watching Manila Hype Life, and please continue to like and subscribe this channel, and please share. At baka mamaya marami pa tayong ma-educate na mga tao at ma-share, marami makinabang nitong video nito at medyo mabawasan. Alam natin, di natin mababago yung mundo, di ba? But at least one step at a time. You know, small steps can change, you know, mababago, or it can change the world. At least, di ba? Kung sabay-sabay natin ginagawa to, you know, walang imposible. We can really change how the Philippines, kung ano yung Philippines, kung ano nangyayari sa Pilipinas, yung wrong attitude at wrong mentality. So guys, once again, thank you for watching Manila Hype Life. Good night.